Nandito na naman tayo sa iba public market at magbibideo na naman tayo ng mga i-upload natin sa ating channel. At meron dito mga katekram, pusit na lumot kung tawagin namin dito. By sizes bukas itong mga ganito. Yan. Mga ganito lang, magkano kilo? 500 per kilo. Ayan. Dito nasa 700 per kilo po, medyo malalaki. Gaya po niya malalaki. Oh. Tapos bangus, ayan. Tapos meron siya dito mga isang piraso na lapu-lapu, tsaka anglat, tsaka samaral, mga ganyan po. Ayan. At dito meron naman pampano, dito kay Ate Bombay, ayan po sila, kumakain po silang dalawa. Ayan. Yan po yung pampano, 450 per kilo po, pampano na silver or puti. Ayan. Tapos ang isda po dito sa palengke, bangus, tilapia, pampano, yellowfin, bonito, ganun lang po. Ayan. At dito naman meron siyang kalanggutang nag-iisa lang. Ayan o. Ayan. Gano'n po kalaki. Yan po yung kalanggutang tawag namin dito. Ito po yung may shell na nasa likod. Yung pagkain po ng parrot yung shell po niya. Ayan. Tapos meron siyang bitukang bangus. Ayan, per kilo 100. Tapos bangus lang po, palinda. May samaral. Tapos may alugasin or banak. Ayan. Tapos dito naman po meron siyang mga native na hipon. Ayan. Tapos may mga talang kauli. Ayan. Ayan. Tapos mga native na hipon. Yan po si Ate Lisa. Ayan. Tapos dito kay Ate Margie. Ito si Ate Margie. Ayan. Mga hipon. Tapos meron siyang isa, nag-iisang lapu-lapu lang. Tapos may alahan. Ayan ang alahan. Ayan, dito naman kay Ate Grace. Dito mayroon siyang mga salmon. Ayan. Ito may pandaing siyang bangus. Ayan. Tapos ayan, mga ganito. Tapos ito mga ano ba kasi ito? Salmon. Ayan, yung ginagawang sardinas na mackerel. Ayan, yung salmon. Ayan. Magkano kilo to, Ate Grace? 250 per kilo naman nito, mga katekram. At ito naman, pampano, 450 per kilo po ng pampano. Ayan. Tapos ayan po, mga bangus. Yan. Yan po si Ate Grace, yung inutangan kong 5'6". Tapos ito po yung asawa niya, mister niya po yan. Ayan. Tapos meron pang mga cream dory dito. Ito yung ginagawang fish fillet. Kadalasan po fish fillet ginagawa. Cream dory. Tapos ayun mga tilapia. Ayan. Ang tilapia, still pa rin ang tilapia is 150 pa rin yung kilo tilapia. Yan o, mga dilis, tinapa, bangus, daing. Yan mga pandaing, ang sarap pandaing yan. Ibabad sa suka, may paminta, bawang. Yan po sa ito, may pampano, medyo may dilaw-dilaw. Tapos tilapia, lalaki. Yan o, lalaki ng mga tilapia. Ito mga native na hipon, ayan lang ang titinda o, si maganda, yan. Dito, mga hipon, talangka. Mga native po yan, mga yan. Yes. Yan o. Yan po yung nahuhuli sa ilog. Yan. Yan po siya o, yung nagtitinda. Yan. Tapos meron pong mga bulaklak ng kalabasa. Ito masarap. Ang ganda naman. Yan. Ilalagay lang po ito sa ibabaw mo lang sa mga dinding, mga ganyan. Yan. Tapos mga talangka. At nandito naman sa ati ano, si, anong tawag ko pangalan kasi nito? Hindi Apong. Ito si Apong. Apong kung tawagin namin dito si Apong. Ito, welcome back ulit sa ating video. Ayan, ang tawagin po namin dito tapas, pero tawag yung iba, tawag po nila dalagang bukid. Pero malalaki po yan na tapas, oh. Ayan. Wala nga. Tapos meron pong maliliit dito. Tapos merong mga labaita. Ito, lalaki ng labaita, oh. Ayan. Ito naman, tawag namin dito malabi. Ito, labaita. Ito mga tapas or dalagang bukid tawag namin. Ayan, malalaki. Ito meron tayong isdang bato dito. Kay Ate Margie. Ayan po si Ate Margie. Ayan, ayan mga isdang bato. Tapos meron siyang kitang, meron siyang bayang kung tawagin namin dito. Tapos labaita. Tapos meron siyang mga hipon. Ayan. Ito medyo katamtaman lang liit. Tapos ito naman medyo malalaki. Ayan. Ito 550 ang per kilo nito. Tapos meron siyang mga alaan. Tapos meron siyang mga crab o ayan o mangrove kung tawagin sa ibang bansa or alimango, mangrove, ayan.
At dito, meron dito nga isdang sapatero kung tawagin namin dito. Yung manggagawa ng sapatos or sapatero, luwas kung tawagin. Liwas. Ayan. Tapos meron siya dito pampano. Ayan. Tapos ito naman ang tawag namin dito, ano kasi tawag dito? Ha? Hindi yan bikilya. Pagkakalam mo, hindi yan bikilya. Ha? Tarungan? Tarungan, isdang bato. Tarungan o isdang bato. Tapos dito may salmon. Yan. At dito meron naman isdang papakol kung tawagin namin. Papakol, mamangang tao. Tapos dito may dorado po dito. Yan. Pag nasa dagat po ito, kulay dilaw. Dilaw na dilaw po siya. Or green, mga ganyan po. Tapos may bonito. Ayan. Tapos may mga tilapia. Ayan. May mga bangus po na maliliit pandaing kung tawagin namin dito. Tapos meron po dito yung malalaking bangus. Ayan. Masasarap po na bangus. Ayan po, may papakol din dito. At yan naman ang aking lola. Ayan, yung lola ko yan. Ayan, lola. Si Lola Mima kung tawagin dito. Pag gusto mong tumaya ng small town lottery dito sa kanya. Yan. Tapos nagpaparipa din po siya yan. Ang mga paninda niya, bangus. Yan. Ito, mga yellow pin. Sariwang-sariwa, kararating lang. Grabe. Naninilaw pa. Antitigas pa po. Sariwang-sariwa po yung mga yellow pin. Yan. Tapos bonito din po. Ayan. Tapos po dito, meron po mga cream dory. Ayan. Tapos ang daming tilapia dito. Ang lalaki. Yan. Dito, ang kilo ng tilapia, 150. Salmon po yan, pinagtabasan po ng salmon. Tapos may bangos, may tilapia na malalaki, may salmon. Ano ba ito? Galunggong to? Salmon, ayan. Tapos meron pong liwas, may pampano, may yellow pin po na malalaki. Ito po yung mga ganito po, 280 po per kilo ng ganitong kalalaking yellow pin. Yan. Ito po bonito. Kasi itong bonito, medyo matigas po yung laman nito. Pag pinrito mo, tapos lumamig, matigas yung laman. Hindi kagaya nitong yellow pin. Kapag pinrito mo po yan, malambot pa rin po yung laman. Yan po yung different po nila. Kaya po sa tinawag na yellow pin o barliete, yun dito po yung different po nila. Meron po siyang dilaw na palikpik. Ayan po, kaya po yellow pin. Kasi ang bonito po, ito black pin or tawag po dyan is bonito. Yan. O bulyasan kung tawagin po. Yan. Dito meron pong galunggong, may salmon. Ayan. Kaya lang yung galunggong frozen. Ayan. Ayan po. Yan. Ayan po, salmon dagat po kung tawagin nila. Ang laki. Ayan. Magkano per kilo nito Kuya Chris? 350 bossing. 350 ang kilo daw po. Ayan. So yan ito mga bago. Dahil binilag mo siya at kakalat siya, 400. Yan. Yan dala dito po ito, kararating lang po ng mga isda po nila. Yan. Dito lang po yan. Dito lang po sa Zambales nanggagaling. Hindi po yan sa kung saan po. Yan. Kasi yan po yung mga tinda. Yan pa po, lalaki. Yan. Tapos dito lang po yung mga karne. Si Ate Tess po yan. Yan. Diyan po ako namimili ng karne pang gulay-gulay. Yan. Ito ako namimili kay Ate Baby ng mga manok, baboy. Pag walang pera, wala pang sahod, sa kanya ako umuutang ng karne ng manok at ng baboy. Yan po si Ate Baby. Ayan. Yan po si Ate Baby. Talaga po. Nalaga po. Never been this, never been that. Siya po siya. Pero but totally damaged. Yan. At dito naman po kay Ate Tess, sa po kasi Ate Tess din po, sila po dalawa pag kami sa pa, wala po akong pambili, umutang ako ng karne noong mga panahon po na yon. Pero ngayon hindi naman na po paminsan-minsan na lang pagka talagang walang pambili, sa kanya ko tumatakbo kay Ate Tess. Ayan. Yan po yung pwesto niya. So ayan guys, magluluto tayo ng kakaibang ulam, bangus. Ayan, makikita nyo may bangus tayo. Tapos meron tayong kamatis, sibuyas, bawang, celery. Kakaibang luto sa bangus mga katekram. So yan yung mga recipe natin at lilinisin muna natin yung bangus. Yan. At dito, meron tayong panlinis, kaliskis ng bangus. Ito po para hindi tayo masyadong mahirapan sa kutsilyo, pero dito mas mabilis po magkaliskis. Yan.
makikita nyo po ang bilis kaliskisan ng isda o ng bangus. Diba? Mga dito sigurado lilinis talaga yung bangus, mawawala talaga yung kaliskis niya. At ito po yung bago kong recipe. Matagal na po kasi tayong hindi nakakapagluto ng maayos dahil doon sa Maynila wala po kasi kaming kalan, kaya hindi po ako nakakapagluto, nakakapag-video ng pagluluto o mga recipe na niluluto natin ng mga ulam. Yan. Nasunod po natin yung isa. Diba hindi na tayo nahirapan sa kutsilyo para magkaliskis. Kaya i-share ko lang sa inyo guys itong mga recipe ko na kakaiba sa mga Kapampangan, kasi ganito po lagi ang ginagawa namin dahil may kanya-kanyang recipe tayo. At itong recipe na to ay i-share ko lang po sa inyo. Ito gustong gusto po ng mga anak ko to pagka niluluto ko. Yan. Kailangan po natin tanggalin yung mga palikpik. Tapos po, inihiwa ko po yung dito niya, yung pinaka tiyan niya po para kahit paano po. Dito po natin ipapadaan yung yan po, gagamit po tayo ng maliit na kutsilyo para makuha po natin yung gusto natin. Yan. Kumbaga parang dinadaing ko lang po siya. Para panghiyaw, parang ganun. Imbis na po, parang kakaiba po kasing recipe to sa mga Kapampangan. Yan, lahat po ng talagang kitang-kita nyo kung paano ko sa trabaho, yung prito, lulutuin, hanggang sa matapos yan, makikita nyo mga yan. So, ayun, gagawin ko po, ihiwain ko po siya ulit dito. Yan. Kailangan po, hindi po madurog yung kanyang apdo, kasi pag nadurog po, mapait. So, ganito po yung ginagawa ko. Nililisin muna natin siya, tanggal natin ang asang bituka. Yan. Tapos po, dudukutin po natin dito yung bituka niya po. Yan. So, kuha na po lahat. Pati apdo, bituka, kuha na po lahat. Then, itatabi ko po siya dito. Tapos, susunod po natin yung isa. Yan, ganyan po yung ginagawa ko sa bangus. Yan. Para kuha po yung asam. Kasi yung bangus dito, mga katikman, wala talagang lasang gilig kasi hindi lasang putik. Kasi alaga po sa dagat yung mga bangus. Hindi ka guys sa Pampanga, alaga po sa palaisdaan. Kaya minsan nakakalimutan po nila na tanggalan ng tubig o palitan ng tubig. Kaya yung isda po nagkakaroon ng lasang gilig. So yan nabanlawan po na yung isda natin, malinis na po siya. O, tingnan nyo po, wala na yung kaliskis. Malinis na po. So, ang gagawin po natin, itatabi muna po natin siya. Tapos, mamaya po, tsaka po natin itutuloy. Yung mag-iwa po tayo ng sibuyas, kamatis. So, yan, i-set aside muna po natin. Tapos po, itong kamatis natin, mabanlawan ko muna. Okay. Nalagay ko muna dito sa isang lalagyan para pag iniwan natin mabilis. So ayan, umpisan ko na po maghihiwa. Ganyan po yung hiwa ko sa kamatis. Tapos may lalagay ko po doon sa palanggana. Kasi dyan po natin mamaya i-marinate yung ay paghaluhaluin pala natin yung mga ingredients po niya, kamatis, sibuyas, bawang. Ayan. So, ayan po. Ito po kaso, bihirang-bihira ko na siya maluto dahil kasi lagi tayo sa Maynila, madalas kaya nandun tayo, kaya hindi ako nakakapagluto. So, ngayon umuwi ako dito at kailangan ipagluto ko muna yung anak ko para bago tayo umalis o pumunta ng Maynila. Kailangan kahit paano mapagsilbihan ko naman ng kaunti yung ating anak para makakain ng maayos. Ayan.
Yan po. Oh. Ganyan lang po. Ganun lang. Maulit-ulit lang. Tapos kasi mas gusto ko kasi maraming sibuyas, kamatis para ano po, masarap. At meron po siyang basta makikita niyo po yung after po ng may luto, yung finished product. Tutuwa po kayo sa finished product natin pag natapos ko po ito. Yan. Lahat po yan walang cut po yan, walang edit po yan. Talagang nakikita nyo kung paano ko po pinagsama-sama. Yan may sibuyas tayong puti, 3 po yung ilalagay natin. Or 2 na lang po pala kasi masyadong marami. Yan, para sa susunod meron tayong gagamitin na sibuyas. Yan. So yan, umpisahin ko na po. Yan, sibuyas na puti. Pero mas masarap sana sibuyas na pula. Kaya lang ako gusto ko kasi sibuyas na puti para medyo hindi siya ganong malutong kasi, masarap kasi, manamis-namis kasi itong sibuyas na puti. Itong sibuyas na to, Taiwan. Yung native natin na sibuyas na puti, wala pa, hindi pa inaani, matagal pa. Yan. Kasi ako, matyaga ako magluto-luto, basta meron akong mga lulutuin. Pero kung wala kang lulutuin, wala, nga. Yan. Pagka naiwa na natin to, yan. Kikita nyo naman po pag nagsama-sama na. So yan, gagawin ko po, iwain po na ulit siya ng ganyan. Tapos ganyan po. Yan. Tapos kasi makikita nyo naman po kung paano eh. Yan. Ito, nakita ko po kasi ito, niluluto ng tatay ko, kaya ginaya ko. Pero naging success naman. At least kahit paano, masasabi ko na sa panlasa ko, okay, pasok. Yung iba kasi hindi pasok sa kanila yung panlasa. So yan, lalagyan po natin ng bawang. Kasi ako nilalagay ko 3 piraso, 3 butil lang na bawang. Yan. Didiktikin po natin yan. Tatanggalin ko muna yung matigas niya para pag dinikdik mo, hindi siya hindi siya masakit sa kamay pag dinikdik tsaka iniwa. So yan gagawin natin, pitpitin. Tapos yan. Yan. Tapos bago natin siya iwain. Pag natanggal mo na yung balat, saka mo siya iwa-iwain ng maliit. Yan. Ito po yung recipe ng Kapampangan. Dito ko po ay yung ganito yung pagluluto ko. Yan. Nasa sa inyo, kung gusto nyo pong gayahin, wala naman pong try nyo lang. Para kung gusto nyo pasok sa panlasa nyo, isama nyo sa mga menu na niluluto nyo po. Yan. Iwa-iwain po natin siyang ganyan para kumalo po sa mga pagluluto natin. Yan po. So tapos na po yung sibuyas bawang. Tapos ngayon po, meron po tayong, wait lang, babalawin ko lang itong celery. Yan po. Natanggalin ko po yung dahon niya. Yan dahon. Mamaya po yan, iwain po ulit natin yan. Yan. Iwain ko muna po yung yung dahon bago po yung katawan ng celery. Kasi yung celery din naman po, panlaban din po ito sa cancer. Sa mga cancer po. Yan. Ang ganda rin naman po kasi na may celery. Yan, panlaban po sa cancer. Yan. Tapos po, iwain po natin yung katawan po. Ganito lang po yung pag-iwa sa katawan niya. Lalagay po natin lahat para hindi masayang kasi kung hindi ko po ilalagay, sayang lang, mabubulok lang po kasi wala naman tayo. Yan. So po yung ganyan po yung mangyayari tapos ayan.
So ayan, dahil nga naiwanan natin yung mga gulay. So ayan, dahil tapos na natin iwain yung mga sibuyas, bawang, kamatis at saka yung celery. Lagyan naman natin ng dato puti, sana all, dato puti, sana naman. Ayan. Ayan. Ayan, toyo. Yan, tinansya ko na lang po sa toyo kasi mamaya magagamit naman natin yan. Yan. Tapos tatabi natin yung konting matitira sa toyo. Tapos, yan. Magugas muna akong kamay bago natin i-mix. Yan. So, yan po. Malinis naman po yung ating kamay kaya pwede ko na po siyang ihalo. I-mix ko po. Yan. Yan, then po, yung gagawin po natin dito, pagkatapos po natin i-mix, ihalo na, lagyan po natin, ipalaman po natin sa bangus. Ayan po, ganito po yung gagawin natin. Yan, ganyan po. Ipapalaman nyo po ng ganyan, tapos isiksik nyo po doon sa may bandang ulo, para magkaroon po ng palaman yung ulo. Yan, isiksik nyo po ganyan. Tapos, sa buntot po, isiksik din po yung ganun. Tapos, lagay niyo po dito, yan. Siksik lang po para hindi po pag paglulutuin na po natin, hindi po lalabas sa ating pagluluto yung mga ingredients po na nilagay natin. So, ganyan po yung mangyayari. Tapos, isa-set aside po natin siya doon habang natapos na po natin siya. Tapos, ganun din po, paulit-ulit lang po sa mga ilang pirasong bangus ang lulutuin nyo. Ganun lang po. So, ulit-ulitin lang naman po. Yan. Yan. So ganyan po kasi yung magiging ano niya po, ayan o, magiging palaman po kasi sa loob. Tapos ayan. Ano to po, pag na-try niyo po ito, masarap po itong recipe na to, luto po sa Kapampangan. Hindi ko naman sinasabi nga lahat kasi hindi ko naman binubuhat yung bangko ko para sa pagluluto. Pero masasabi ko po na ito po ay recipe po ito ng Kapampangan. Yan. So yan, set aside po natin. Tapos po yung matitira po na ingredients, dyan lang po siya. Ayan, magugas muna akong kamay. Ayan. Tapos po, after po yan, i-prepare po natin yung kawali. So yan, sindihan lang po natin yung kawali. Kailangan po yung kailangan mainit yung kawali para hindi magdikit yung bangus kapag pinirito natin. Alam naman po natin, kapag ang isda po walang kaliskis, pinirito mo, hindi mainit yung kawali, ay magdidikit-dikit po, masasayang po yung isda, madudurog, hindi po natin ma-appreciate yung itsura niya o yung magiging kalalabasan po ng ginawa natin video. Kaya mas maganda po, kailangan painitin po natin yung kawali, yung medyo umuusok po ng konti yung kawali, tapos yung mantika din po, ganun din po mangyari. So ito, abangan nyo po guys, masarap po itong recipe. Simple lang po, pero napakasarap po. Para sa akin, masarap po na ulam ito. Ayan. So yan guys, mga guys, ito na, itong kawali natin medyo mainit na. So maglalagay na tayo ng mantika. Kasi kailangan mainit na yung kawali. Kaya maglalagay na tayo ng mantika. Ito yung mantika natin. Pinili ko po isang bote, 40 pesos po ang isang boteng mantika. Yan. Ganyan po karami yung nilagay ko mantika. At then po, yung mantika po, kailangan ihalo ko lang ng konti, tapos ipatak-patak ko po sa gilid ng kawali para po pag nilagay po natin yung isda ay hindi po siya magdikit-dikit. Yan, alam niyo naman, pag nagluluto ng isda, nagdidikit-dikit po. Ito po yung part na sa pagluluto. Pag nagdikit-dikit na nakakainis po, di ba yung ganun? Dahil yung kawali natin hindi masyadong mainit. So yan, ginagawa muna natin yan para tapos painitin po natin ng gusto yung mantika din. At itong recipe pala natin mga katekram, ito po yung sa salita sa Kapampangan po, ang tawag namin dito sa recipe na to ay pinasingaw na bangus, kung tawagin po namin yan. Siyempre, kailangan din po natin ng takip, dahil kasi alam nyo naman ang bangus pag piniprito, matilamsik.
alam niyo naman, di ba? Pag piniprito yung bangus, matulang sila. Kagaya yan, di ba? Dito sa natin na ilalagay, tumatalsik na. Yan. So dahil yan, mainit na po yung mantika, ilalagay na po natin yung bangus. Ako naman, pagka ganito, pagka ilalagay ko na po siya, yung bangus, pinapatay ko muna po yung apoy para hindi po siya masyadong magtalsik-talsik. Ayan. 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 Yan po. Ayan. Ganyan po kainit yung mantika natin. Kailangan po talaga mainit na mainit. Tatakpan mo muna po natin. Pag hindi na po siya ganong tumatalsik o pumuputok sa kawali, pag hindi na po tumatalsik, saka po natin isusunod o ilalagay pa yung isang bangus. Ito po yung recipe natin ng pinasingaw na bangus. Ayan, masarap po siya. Para sa akin, masarap na po. Kasi depende po sa inyo kung susubukan nyo po, itatry nyo pong ilutuin isama sa menu ninyo. Mas sure naman ako na magugustuhan ito ng mga pamilya ninyo. Ayan. So yan, hindi na po siya ganong pumuputok, kaya ilagay na po natin yung isa pa. Ayan. At itong bangus na po na ito, mga karam, binili ko lang po yan sa 100 pesos dahil kakilala ko po yung pinagbilian ko. Binabayaran ko po talaga sa kanya, kaso ayaw niya nga po ipabayad dahil ayaw niya pong ipabayad po. Kaya ang ginawa ko po, sabi niya, sige, bayaran mo na lang 100 pesos. Pero ang totoong presyo po niya ay nasa kasi 200 po per kilo niyan, nasa kulang po may gitna, kulang po 1 kilo yan, dapat mga 180, mga ganyan po sana. Kaya lang, pinabayad niya na lang po sa akin 100 pesos na lang. So yan, tatakpan na po natin. Tapos sisindihan po yung kalan. Ayan. Hintayin lang po natin siyang maluto ng maayos or maging ano tawag dito, yung mag golden brown. Tapos tsaka po natin siya babaligtarin. So yan, habang iniintay po natin siya, yan, habang napiprito, kasi alam niyo naman, ang bangus matalasik. Kapag tinalasikan tayo ng mantika, masakit sa balat, grabe. Lalo na kung tatamaan yung pisngi mo, talagang mapapasigaw yung magpiprito. So yan po, babaligtarin na po natin yung niluluto natin. Kasi baka masunog naman po. Yan, ganyan po. Diba, pag binaligtad po, nakapatay yung apoy, hindi po siya matalasik. So ngayon, nabaligtad na po natin, pwede din po natin siyang ulit takpan. Yan. So yan, tignan na natin kung luto na yung kabilang pisngi ng bangus, tapos ilalagay na po natin excuse me, yung ingredients na natira doon sa palanggana. Ayan, titignan po natin kung okay na po. So hindi na po siya gano'n dumidikit. Ayan po. So ayan, yung po kasing sa mantika niya, yan na po yung nandiyan po yung pinakalasa ng isda. So hindi na po natin babawasan. So ito na po, ilalagay na po natin yung sobrang ingredients nung kamatis, sibuyas, celery, bawang, saka yung toyo. Ito po, itong recipe po na to ay napakasarap niya po talaga. Try nyo na lang po, hindi ko naman po, kumbaga siyempre nasabi ko na masarap kumbaga yan po yung recipe natin. Yan po. Ayan. So kasi ang tawag namin dito ay pinasingaw na bangus. Yan. Kailangan yung iba po kasi, ayan, ibaba po natin. Tapos po itatakpan po natin siya para yung mga kamatis, sibuyas po, tsaka lalambot din po, 'di ba? Para pagka lalambot siya, kakain, mabilis po siyang nguyain. So yan, tatakpan po natin siya. Hintayin lang po natin kumunti yung sabaw, then para basta kumunti yung sabaw, makikita nyo kung gaano po siya
Yan pong recipe natin ay ulam na namin yan ng tanghalian tapos hapunan. Kasi yung isa, aatiin namin kaming dalawang mag-ama, aatiin namin tapos yung pantanghalian namin tapos yung isa panghapunan para makatipid naman tayo. Ayan. Tapos maglalagay din po pala ako ng kalating basong tubig. Yan. So hintayin lang po natin siyang kumulo ng kumulo para mag-reduce po yung tubig niya. So ayan, silipin natin kasi naamoy ko ang bango eh. Habang kumukulo siya, silipin muna natin yung isda. Yan. Ganyan na po yan. Pagka na-reduce na po yung sabaw niya, pag medyo natuyo-tuyo na po, yan, lalapot po yung sabaw niya na yan. Makikita nyo po mamaya pag na-finish product na tayo or pag naluto na po. Yan. Ganyan lang po yung ginagawa ko dyan. Tapos ihalo po siyang ganyan. Tulak-tulak lang po para hindi po madurog yung isda natin. Tapos ayan po natin siyang kumulo ng kumulo. Then tatakpan po natin siya uli. Ayan. So yan, tignan na po natin yung ating pinapakuluan. Ayan. Ito na po siya. Ganyan na po yung sabaw niya. Medyo malapot na po. Yan o, tingnan nyo. Kumunti na lang po yung sabaw niya. Nag-reduce na po talaga. Dahil yan sa tagal po na kumukulo, maubos po talaga yung tubig niya. Kumbaga magiging pinakasarsa na lang po yung matitira. Ayan na po, ganun na po sa kalapot. So ayan, maluluto na rin po siya. At alam ko, luto na po siya pero papatayin na po natin kasi baka maubusan na po siya ng sarsa. Diba? So, ayan yan na po yung pinaka-recipe natin na pinasingaw na bangus, ulam namin, mag-ama na tanghalian hanggang hapunan. So yan, maraming salamat mga katekram. Sana magustuhan po ninyo. So yan na po yung finished product natin na pinasingaw na bangus. Napakasarap po. Simpleng ulam lang po pero napakasarap po niyan mga katekram. Sana magustuhan nyo po yung ating niluto or cooking. Ayan. Sana po magustuhan nyo po. Ayan po yung finished product po natin. Ayan. Ang sarap po ng itsura. Nakakagutom. So ako po, nakasaing na rin po ako. Mamaya-maya, hintayin ko lang po yung anak ko. Para sabay na po kaming kumain. Yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat mga katekram. See you next video. See you next cooking po natin na i-upload po sa ating video. Sana abangan nyo pa po lahat ng mga i-upload natin video mga katekram. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Bye bye po.